Balik kasi ito eh. Magkano po na dahil yung line? Line? Audio Jungle. Nagbabalita mula sa 98.5 DZAP Alpas Radio. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, gulay sa palengke, nagkakaroon ng oversupply dahil sa panahon ng anihan. Ang ibang mga gulay, itinatapon na lang? Ang balitang ito ay hatid sa inyo ni Ishi Solidaros. Ishi? Baksak presyo ang ilang gulay sa ilang pamilihan. Ngayon marami ang supply dahil sa magandang ani. Ang bigas naman, matumal ang bentahan ayon sa ilang nagtitinda dahil sa mataas na presyo. Na naman, paniguradong bababa na naman ang tubo ng mga nagtitinda ng bigas niyan. Patungkol saan ang broadcasting ngayon? Kahit sino, manghihinayang kung ang tonetong repolyo na nasa 30,000 to 50,000 pesos ang halaga, itinapon na lang. Gaya ng mga repolyong itinapon sa bangin sa Ifugao matapos tanggihan sa bagsakan ng gulay. Sabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, dahil sa magandang ani mula Disyembre, sumobra ang supply ng repolyo maging sayote at carrots, kaya bumagsak ang mga presyo nito. Naku, sayang mga ani ng gulay. Kung sa Ifugao tinatapon lang ang mga repolyo, sa ilang palengke sa Maynila at Quezon City, nasa 40 to 50 pesos kada kilo ang benta ng mga yan. Sa Blooming Street Market, bumaba ang presyo ng mga gulay galing Benguet kumpara noong Disyembre ayon sa mga nagtitinda. Pero tumaas ang presyo ng ilang gulay sa Commonwealth Market tulad ng sitaw, talong at ampalaya. Kiyoshi, kumilos ka na nga at papasok ka pa. Mamaya na po ate, tatapusin ko na lang yung balita. Nagsimula ng magpulong para sa mga intervention at strategy ang Department of Agriculture. Sabi ni Secretary Francisco Laurel Jr., kabilang dito ang pagbibigay ng binhi, fertilizer voucher at soil amelioration of biocontrol agents sa dry seasons para sa rice production na mula Disyembre hanggang Mayo kung nangangailangan ng mas maraming tubig ang mga palayan. Balik sa iyo, Wesley. At yan muna sa araw na ito. Magbabalik kami pagkatapos ng ilang mga paalala. Muli, ito ang 98.5 DZAP Alpas Radio. Magandang hapon sa inyong lahat. Tayo magsiuna. Sino ang magbabalita ngayong araw? Ako po sir. Yes, po. Si Jake po. Salamat Jake sa iyong pagbabalita. Ngayon, tumungo naman tayo sa ating aralin na patungkol sa supply. Sino ang gustong magbasa tungkol sa supply? Sir, ako po. Yes, Iha? Ang supply ay tumutukoy sa dami ng produkto at serbisyo na handa at nais ipagbili na iba't ibang level ng presyo sa isang takdang panahon. Ang supply ay tumutukoy sa mga kagamitan, materyales o bagay na kinakailangan para sa isang partikular na layunin o gawain, halimbawa aklat, kwaderno, lapis at iba pang kagamitan na ginagamit sa pag-aaral ay mga supply para sa mga mag-aaral at raw materials, produkto at packaging materials sa isang negosyo ay mga supply na kinakailangan para sa produksyon at operasyon.
Samantalang ang supplier naman ay ang tao o kumpanya na nagmumula o nagbibigay ng mga supply at sila ang nagmamay-ari o nagbibigay ng akses sa mga kinakailangang kagamitan o materyales. Maraming salamat, Iha. Sino naman ang gustong magbasa patungkol sa supply function? Ako po, sir. So, ang supply function po is, ito po ay ginagamitan ng dalawang variable, which is ang QS bilang independent variable at ang P bilang independent variable. At ang QS naman po ay quantity supplied at ang P naman ay presyo. Sa simpleng formula, maaari nating ilarawan ng supply function bilang QS is equals to F times P, kung saan ang QS ay dami ng inaalok na produkto o serbisyo at ang P naman ay presyo ng produkto o serbisyo. At ang F ay isang function na naglalarawan ng ugnayan sa pagitan ng dami at presyo. Halimbawa na lang, sabihin natin na ang negative 300 ay ang imposibleng dami ng produkto at ang pagbabago sa QS ay nauugnay sa value na 60p. Sabihin natin na ang producer ay magsusupply sa halagang 5 pesos. Ang mangyayari naman sa equation natin ay QS is equals to negative 300 plus 60 times 5. Ang sunod naman dyan ay QS is equals to negative 300 plus 300. Pag minus mo naman sila, ang QS ay magiging 0. So ang mangyayari, ang 0 ay ang iyong tubo, so wala ka ng tubo. Sabihin naman natin na ang producer ay nag-supply sa halagang 7 pesos indis na 5 pesos. So ang mangyayari sa ating equation ay QS is equals to negative 300 plus 60 at i-substitute ito at magiging 7 pesos. Ang sunod naman dyan ay equals to negative 300 plus 420. At ang mangyayari naman ay QS is equals to 120. So masasabi natin na ang 120... Tama ka dyan, Jake. Ano naman ang supply schedule? So, sir, ang supply schedule po is, mula po sa paggamit ng supply function is, naiilalahad po natin na makabuo ng isang talaan na naglalarawan sa dalawang variable. Dumako naman tayo sa isang halimbawa ng supply schedule. Sabihin natin na kapag ang presyo mo ay 5 pesos bawat unit, ang supplier ay handang mag-alok ng 50 na dami ng damit. Kapag tumaas ang presyo sa 7 pesos naman, bumababa ang dami ng inaalok na damit sa 40. At tulad ng nasa talaan, mas mataas na presyo ay kaakibat ng mas mababang dami ng inaalok na produkto. Ang supply schedule ay mahalaga sa pag-aaral ng ekonomiya at nagbibigay ng pangunahing ideya kung paano nagbabago ang supply batay sa... Bigyan natin ng masagabang palakpak si Jake. Ano naman ang supply curve? Sir, ako po. Supply curve ay isang konsepto sa economics na nagpapakita ng relasyon ng presyo ng isang produkto o serbisyo at ang kantidad na naisupply sa isang taktang panahon. Ang supply curve naman ay nagpapakita ng positibong slope na nangangahulugang kapag tumaas ang presyo, tataas din ang dami ng inaalok na produkto. Sa supply curve, madaling makita ang relasyon sa pagitan ng presyo at dami ng inaalok na nagbibigay daang masusing pag-unawa sa supply behavior sa isang market. Mahusay na eksplanasyon. Kaya naman na pagbabasa sa meaning ng supply market. Kapag pinagsama-sama ang dalawang supply ng bawat producer sa pamilihan, ay makukuha ang market supply. Mahusay! Ang market supply ay tumutukoy sa kabuoang dami ng produkto o serbisyong inaalok ng lahat ng mga supplier o producer sa isang particular na merkado o industriya sa isang takdang panahon. Ito ay ang agregadong supply mula sa iba't ibang individual o kumpanya na nag-aambag sa isang tiyak na merkado. At ang panghuli ay ang batas supply. Ano naman ang kahulugan ng batas supply? Ang batas na supply ay nagsasaad na habang ang presyo ng produkto ay tumataas, dumarami ang handang ipagbili ng mga producer. Mahusay na ating talakayan.
At ang panghuli naman ay ang batas supply. Sabihin natin na ang iyong supply ay tumaas. Dahil sa rami nito, hindi kakayanin ng producer na magbenta sa mamahaling halaga ng produkto dahil ay mapupuno ang kanyang negosyo ng pare-parehong produkto na ibinebenta niya. At mas gugustuhin rin ng producer na magbenta sa mas mababang halaga dahil marami naman ang supply nito, mas marami ring mahihikayat na bumili dito. Samantalang kapag bumaba naman ang iyong supply, tataas ang presyo dahil sa kakulangan ng produktong ibinebenta. Ay natalakay na natin ang iba't ibang pamamaraan, dumako naman tayo sa paglalahad. Ang supply function ay isang mathematical equation, ang supply schedule ay isang talaan, ang supply curve ay isang grapiko, ang market supply naman ay pinagsama-samang supply ng mga producer. At ang batas supply, kung ang supply ay tumaas, bababa ang presyo, at kapag naman bumaba ang supply, tataas ang presyo. Salamat sa inyong pakikilahok at sa pagiging aktibo nyo sa ating talakayan. At sana'y may ideya na kayo sa ating talakayan at may natutunan kayo ngayon. Thank you, sir! A few moments later. At dahil nakinig ka sa iyong guro, sige Kiyoshi, maganda ka na at pupunta tayo sa palengke upang mamili ng gusto mo. Sige, ate! Bili tayo ng paborito kong chop suey. Kiyoshi, handa mo na yung pera na dadalhin. Hoy, bumalik kayo dito bago magtanghalian at para makaluto na tayo ng ulam mamaya. Sige. Kiyoshi, tara na, alis na tayo. O sige, ate, tara na! Ate, dahan-dahan. Tara na po. Hay nako, Kiyoshi, ha? Yung mga assignments mo mamaya pagdating natin. Tapos natin kami sa palengke. Kiyoshi. Bata na. Hay, ako na nga lang mamili mag-isa. Mga sariwa ko yung mga kulay mo. Magkano ba sa isang kilo? 70 pesos po kada isang kilo. Tara, ako na nga. Sige, bibili ako ng 1 kilo. A few moments later. Ayos, ang dami na bili na repolyo ngayon Sa bagay, marami kasi supply na repolyo. Tingnan mo yung market supply na nakalagay sa isang tindahan ng supply ng produkto sa produkto. Hello, oo nga. Pero narinig mo ba yung broadcast kanina umaga? Yung tungkol sa nasayang ng mga repolyo? Oo, nakakapanghinayang nga eh. Sa sobrang dami ng repolyo. Oo, kaya nga masasayang na lang yung sipa. Sobra. Sa bagay, mabebenta natin yung repolyo sa halagang 70 kada 1 kilo at mumurahin lang dahil marami-rami ang paninda natin ng repolyo. Sa tindahan kasi natin, may na-deliver na mga 150 na repolyo. Sa kabilang tindahan naman, meron silang mga 100 na repolyo. Sa isa pang tindahan doon sa dulo natin, meron rin silang 150. Akalain mo, 3 tindahan pa lang nare-record ko sa market supply natin pero marami yan para sa mga consumer. Paano na lang pag sinama ko na lahat ng tindahan sa nagtitinda ng repolyo? Tama lang na nagbenta tayo sa murahing halaga dahil marami talaga ang supply ng repolyo ngayon. Rami-rami na rin yan. Oo, kaya nga masyadong marami nagtitinda ngayon. Nakauwi na ako. Kumusta pa mamalingki nyo? Nasaan si Kiyoshi? Ayun.
Tumaas na yung mga supply at saka yung presyo. Tsaka iniwan ako ng bata na yun. Ano ko ba saan nagpunta? Ganun ba? Tamang hinala ko na narami ang supply ng repolyo sa palengke. Oo. Ang dami nang nakalala na repolyo dun eh. Pero ano pa rin naman yung dahilan? O siya, tara luto na tayo. So what's up mga kamag-aral? Yun lamang ang ating aralin patungkol sa supply. Dapat tandaan, araling panlipunan ay dapat matutunan. Go Alpas! Habang tinatapos natin ang makabuluhang paglalakbay na ito sa puso ng supply, inaasahan kong nauunawaan ninyo na ngayon ang malalim na kabuluhan at maraming nalalamang aplikasyon ng pangunahing konseptong ito. Mula sa ekonomiya hanggang sa pang-araw-araw na buhay. Ang pag-unawa sa dinamika ng supply ay nagbibigay kapangyarihan sa atin na mag-navigate sa isang mundo ng magkaugnay na kasaganaan. Patuloy nating ilipat ang kalamang ito, paggawa ng matalinong mga desisyon na humuhubog sa ating mga pagpili at mag-ambag sa isang mas mahusay at napapanatiling kinabukasan. Salamat sa pagtuklas na esensya ng supply sa amin. Hanggang sa susunod, manatiling mausisa at bigyan ang iyong sarili ng kaalaman. Ito ay si Wesley Tena, nagpapaalam sa iyo. Alpas lang malakas! Sana may natutunan kayo. Inyong tandaan, araling panlipunan ay dapat nating matutunan. Alpas lang malakas!